Philippians chapter 3 verses 13 to 14. Philippians chapter 3 verses 13 to 14. Okay. Duhara na ka verses. Ready? Read. Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before, I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Lord, thank you for today. Salamat kaayo. Dako ang among pagpasalamat sa imong gihimo sa year 2025, sa mga challenges, sa mga problema, pero Lord, salamat kay Lord nga naa ka. Pakita ka nga Dios nga tinuod sa mga promises nimo Lord. So dili sad mi muhikaw ug salig da kanimo sa year 2026. Busa Lord, panalangin ni padayon nimong mga katawhan. Salamat Lord sa mga members nga naa karon, mga karaan bago, mga bisita. Ug salamat sa nagiguban namo atong missionaries, Pastor Pastor Kidi, ang family. Lord, i-bless Lord ang mensahe mo karong kabuntagon nga magki-challenge namo nga as we start the year. I pray Lord nga ma-equip me Lord. Salamat kay dalagon ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Press on for God's honor and glory. Press on for God's honor and glory. Padayon alang sa kadungganan ug himaya sa Dios. Dili man pwede nga muundang ta. Amen? Kinahanglan mo padayon ta mo nang pastor sing sila pangutana. Pastor unsa magay tema nato sa year 2026? I was praying to God unsa magay tema, inko continue moving forward pero nag-impress ako ang Holy Spirit mas manindot ang press on. Kay mas dakog scoop. So mo ni ang atong theme karon for this year, press on. Padayon. Amen. Padayon or moving forward. So mo nang Paul is looking for the future. Gatanaw siya sa future. And he's making goals and plans for the future. Mo na year, January pa lang, gatanaw na taon sa mga plano nato sa year 2026. Di ba? Ang mga companies gani, gaplano na sila daan kung unsay lang buhaton this February, sa March, April, May, June, June. Mo sa ni ang gihimo ni Paul, he's looking for the future. Mo nang last year has been a trying year for many of you. Maybe last year, daghan ang gisulayan sa inyo ha. Some of you have lost their jobs or some of you nawa ang inyong trabaho or some of you, others have lost their relatives. Namatyan mo og mga parente, mahal sa kinabuhi. And some of you are weighed down by sickness or disease. Maybe sa uban sa inyo ha, naana ang mga nigawas na ang inyong mga sakit. And by the way, karon ako nakasabot nga life begins at 40. Tinuod gyud ay kay nganuman nigagbot nimo 40 diha na manggawas ang atong maintenance. Busa karon mong mga 35, 36, 37, 38, 39, hinay-hinay taon mo sa coke, hinay-hinay taon mo sa kape, kaya nga naman ayaw mo tuwan ng life begins at 40, ano. Pero depende raman sana sa imong lifestyle, mga God. Pero ingon sila, magka-diabetes daw ka, nagsugod na sa imong pagkabata, 10 years old, 9 years old. Yung saon taman karon kaya atong mga anak, kusog man kayo mo kaog, mga chocolates, mga ano. So ang uban na dili pa kabot og 30, diabetic na. O gani karon daghan na kay sakit, daghan na kayong magpa tawag ni dialysis bata pa lang kay nga naman himuon og tubig ang Coke. By the way, dili na tubig ang Coke ha? Inom sa tubig dahil himuon sa nila og kanang mga sanay energy drinks. Ayaw kay mo sige inuman na kay nga naman mo epekto gina sa inyong lawas niya. Labi na niyo mga young people. And yet others have struggled with emotional stress and stressful relationships. Maybe grabe ang inyong nagian karon sa inyong pamilya, sa inyong bana, sa inyong asawa. Emotional stress. Grabe nga stress. Makahatag og emotional, makaano. And for you, it has been difficult year, but it's not all difficulties. There's a lots of blessing. Dili rabiya tanan difficulties year to 2025. Amen? Tanawon sa nato ang mga blessing nga gihatag sa Dios sa year 2025. Dili lang ang mga problema.
Kaya nga naman, mo na gingon, count your blessings nga gihatag sa Ginoo sa year 2025. Na mura magwa may panalangin. Huy, kana di mong nakalingkod ka diha, dili na blessing. Kana di nakaginhawa pa ka nga gamit imong ilong. Pastor, unsa din ang gamit sa ilong? Ginhawa. Mo na kung pislat man imong ilong, walay problema na. Kaya nga naman, gidesign na sa Ginoo para mo ginhawa lang. Dili na gidesign nga para mo taloy-toy. Mano ang uban ang ilang standard man gud kinahanglan taloy-toy ang kinahanglan. Dili blessing na nga naa kay ilong. Unsa pa blessing? Daghan kayo na hospital karon, daghan na hospital pero naa na mo naka-recover sa inyong hospital. Dili na panalangin. Gawas na, daghan kayo nga nag-drive atong year 2025 pero grasya sa Ginoo, pag-drive na to wagi disgrasya. Di na blessing. Blessing na, oy. Ang uban, grabe, nangapiit, wa kaabot. By the way, RIP na kang Remulia. Boying. Oh. Amot kung dili ba to huwaks, pero Oh. Pero niabot siya 2026. Oh, asyas Ginoo, 2026, abot pa ta, mangaon pa tag litson niya, di na blessing. Amen? Uy, blessing na oy. Pastor, ang uban ani pastor, kuhit-kuhit na lang ani pastor, kay ani pastor, sige lang, bahala kuhit-kuhit basta panit. Hoy, daghan kitag panalangin, mabita ng count your blessings, name them one by one. Thanksgiving Sunday to reflect what God has done in your life last year. Unsa may gihimo sa Dios last year. Tanawa daw, looking back, unsa ang faithfulness sa Ginoo last year, daghan kay gihimo ang Ginoo sa imuha oy. And how did God sustain you through the whole year? Giunsa ka pag-sustain sa Ginoo? Ang uban sa tuwa, wa ta gipagutman. Amen? Wa ta nabhaan. Although, mubaha no drang sa crossing karon pero at least dili kita para sa Cebu o nga nabahaan na wash out yung sa Negros o dili lang na wash out gawas ana wa sa ta linugan. Dili din na blessing. Gispare ta sa Ginoo ana. Panalangin oy. Mo nang Thanksgiving Sunday, reflect na to, how did God sustain you through this whole year? Thanksgiving is about praising and thanking God for delivering us through the storms of this life. Ang pagpasalamat sa Ginoo, praise ta, pasalamat ta niya, giunsa niya ta pag-deliver sa mga bagyo aning kinabuhi. Naa magay bagyo, dili magid pwede nga wa tay bagyo ning kinabuhi. Naa magay mga bagyo ani. Dili magid pwede nga ang atong Kristohanong kinabuhi smooth sailing lang, naagi panahon nga mo bagyo gini. Pero gi-preserve ta sa Dios. If you are here and you are a Christian, God has delivered you through some power storms. Dili oras-oras eh. Number 1, na makita sa verse 13. In order for us to press on for God's honor and glory, number 1, let go of the past. Number 1, let go of the past. Looking back is distracting. Kung mutanaw ka, mabito na ayaw tanawa labi na mga negative, okay to mga blessing. Pero mutanaw gani ka sa mga negative, distracting na. And no successful runner looks back. Kakita ba gud kag successful nga runner nga nitanaw nigdagan na niya sutoy na. Di kinamutanaw sa likod kung naa ba na yang kontra na sa kilid ba sa haladagan gina. Padung gina dito ang iyang anang rumbo. He keeps his eyes focused on his race. Ang iyang eyes focus gina dito sa dagan. Mo nang God wants us to have a single focus in this life. Ang gusto sa Diyos, naa tay single focus ang kinabuhi. Mo nang, let go of the past. Forgetting is no longer caring for the past. Mo nang,
kung unsa may mga nanglabay na ayaw na to balika. Ingon sila, pastor, kini mga babae, pastor, are the greatest historian. Nga naman, kay kung mag-away gani ang banag asawa, ikaw, ingani ka, ang history sa una, ibalik pa gyud. Wala ini no? Hoy, ang history, ni graduate tatana. Humana tana. Mga nang, God's intention here, God is not telling us to blot memories from our brain that is usually impossible. Dili magina mawa ang mga memories diya sa brain, na magi mga good, na mga bad memories. Di magina siya mawa, na magina sa atong utok. Mga nang, God's intention here is that we stop carrying for the past. Ang intention sa Diyos, dili siya gusto nga atong daladalahon na ang atong mga past. Unsa may mga past hurts na to. Di na pwede na to daladalaon. Man, we stop focusing on the past, stop letting the past get us down. Mo nang ang atong past mo na siya mo pull up sa tuwa. Often the devil will remind us of past failures. Ang yawa maay na siya mo remind, ingani ka sa una. I-remind ka sa yawa sa imong past, i-remind po ang yawa sa iyang future. Balik ko na ko ha. I-remind gini ka sa yawa sa imong past, i-remind po ang yawa sa iyang future. Sa iyang future, padong siya dito sa impyerno. Ing na siya, sige lang, kung imo ko remind ana, mao mo gina imong trabaho. Pero ikaw, padong man ka sa impyerno, ay kog among-amunga. Amen? Kaya nga naman, mubalik-balik na siya. Palahubog ko sa una. Mo bitaw tis Brother Giging, akong ipatestimony. Mo na ang iyang testimony gyud sa una. Ayaw pa anang sa past nimo. Mo na ningon sa Bible, brethren, I count not myself to be offended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind. Ako nang kalimtan kayo naman. Human naman to. Amen. Past burdens. Mo nang ningon siya, if you have confessed it to God and forsaken it, God wants you to stop thinking about it. Kung imo na siyang gisulti sa Diyos, gitugyan sa Diyos, ayaw na. Mo nang ningon siya sa claim God's promises. Proverbs chapter 28 verse 13. He that covereth his sin shall not prosper, but whoso confesseth and forsaketh them shall have mercy. Ayaw taon ninyo tago-tagoi ang inyong sala. Kung naa kay sala, itugyan sa Ginoo. Kaya nga naman, ningon ang Bible, he that covereth his sin shall not prosper. Kung naa kay sala, year 2025, nga sige ni mong tago-taguan, hala, dili gyud ka mo lambo, ana. Og mo na imong daladalaon nga baggage sa year 2026. Mo nang pag hinulsol, kung naamang kay sala, pag hinulsol. Ang hinulsol kay nibot pasabot ana, ayaw na pogbalik ka. Amani mo pag hinulsol nga imo masang balikon, ayaw na. Mo nang past burdens. Daghan kag mga past nga burdens, kabugaton, past sickness, emotions and problems are very real and often painful, but focusing on them can paralyze you. Kung mo focus ka na, makaparalyze na sa imo. Unsa may but pasabot nga paralyze, pastor? Dili ka makalihok isip Kristohanon. Kaya nga naman, mo may sigig daladalaon nimo ang imong past. Ing ane gid siya, ing anak gina siya, ang anak gini. Monang losses in the past may threaten to discourage us. Yes. Naatay mga losses, maka-threaten siya, maka-discourage siya to. We must do as David did when faced with great loss. Mentions of 1 Samuel chapter 30 verse 6, and David was greatly distressed, for the people spake of stoning him, because the soul of the people was grieved, and everyone for his sons and for his daughters. But David encouraged himself in the Lord his God. Naagi panahon nga kanabitang distress ka, naagi panahon nga grabe bugat kay problema sa imuha,
Pero sultian ta ka, walay lain diyang sekreto, i-encourage sa imong kagalingon diha sa Dios. Parehas kang David. Walay laing mo encourage natong mga Kristohanon. Ang Ginoo ra gyud. Amen? Even past successes can distract us. Yes, ang past success nato maka-distract na sa sotuha. Maybe we become proud of our success. Kung unsa may gi-bless ka sa Ginoo karon, ayaw tayon og ibutang sa imong ulo. Mao na kung unsa man gani gigamit ka sa Ginoo ka year 2025 ing na Lord gamita ko sa year 2026. Kung unsa may naani mo karon, unsa may mga naani mo nga panalangin nga gihatag sa Ginoo, ina Lord, piyali pa ko ani, dili ni ako Lord, kung dili ni gitugot sa imo Lord, wala ko ani Lord. Kaya nga naman, delikado kayo ang uban mahubog na usa ka basong tubig. Sabot pasabot ng pastor, gamay pagiging panalangin nga gihatag sila sa Ginoo, na hubog na. Usay pasabot na ng hubog pastor, wa na ba nakalimot na ba? Dapat ang imong tiil nara sa ground. Pride is one of our worst enemy. Pride will harm our character. It will make us unpleasant to be around. Prideful success will make us satisfied. Worst of it all, robs the glory from God and causes God to work against us. Kaya nga naman, kwaon manimo ang imo ang glory diya sa Ginoo. Mao bitaw gianat tas tong pastor nga tanang dungog himaya ibalik nato diya sa iya. Kung gigamit ka diya sa Ginoo, kung gigamit ka sa instruments, Lord, salamat kayo, makatugtog nako. O gigamit ka diya sa choir, salamat, makakanta nako. Kung unsa man nga ministry ang imong gigunitan, Lord, salamat, gipiyal ni sa Ginoo sa kuha karon. Kung unsa man nga negosyo nga naa nimo karon, Lord, salamat imo kong gipiyalan. Para sa imong dungog ug himaya. Salamat ko, ni-attend ko sa party nilang Ma'am Carla og ni Kirby. Kana ko ba, it started lang with the visions and desires nga iyang gi-accept lang ba. Pero pag sugod dili sa lalim di daghag challenges ba. And partnership lang anak ko, grabe ang Ginoo no kung mo ano lang gigado. Mo nang gracious Ginoo, salamat padayon lang ta labi na sa inyo nga inyong gigamit ang inyong mga negosyo nga madala ninyo inyong empleyado diri. Salamat sa Ginoo, pabilin lang ta paubos sa Ginoo. Ano man, daghan pang panalangin ang Ginoo ihatag sa inyo niya. Tugyan sa year 2026. Dili lang na mao, daghan pa kaayo. Mo nang ningon siya James chapter 4 verse 6, but he giveth more grace, wherefore he saith, God resisteth the proud, but he giveth grace into the humble. Gahatag o grasya ang Ginoo diha sa mga mapaubsanon. Dapat paubos lang. Chill lang. When tempted to remember unpleasant events of the past, immediately pray. Kung makahinumdum ka sa mga dili nga mga maayo nga mga ano sa past, ampo. Iampo sa Ginoo, Lord. Ipahinumduman sa ko sa dili nga maayo nga ano, iampo lang sa Ginoo. It's often more helpful to pray with a godly friend. Mo nang mas maayo gyud mo ampo ka together with a godly friend. Ampo ka, Lord. Ampo og nato trabaho. Ang mga problema unsa ba ampo nato. Don't be too proud to ask them to pray with you. Let go of your past. You cannot change it. Dili na nimo na ma-change ang imong kaagi. I-let go na nimo. God's help, you can overcome it. Imo na siya ma-overcome. Not only let go of the past, number 2, stretch out to the future. Stretch out to the future. Verse 13. Forgetting those things which are behind, and the word reaching forth unto those things which are before. Reaching forth or reach for. The word Paul used here means to stretch out towards something. Nga naa kay abton ba?
The root word often depicts on the stretching out of the hand. Nga kanabit ang imog yung kabuton. As a runner leans forward and stretch out his legs, we must do the same as the Christian race. Kabantay ka sa kanang mudagan nga ilag yung stretch ang ilang digdagan nila na stretch gyud nila nga naagid sila. Di man pwede nga mudagan ka nga hinahina dapat stretch gyud nimong dagan nimong runner ka dapat mo bitaw nang ang kasagarang mudaog sa kanang mga tag-as og tiil. Kaya nga naman, mas dali man makadagan. Stop being satisfied with a basic Christian life. Kung year 2025, kung basic lang, kung ang gusto sa Diyos, make it your passion to grow spiritually. Ang gusto sa Diyos nga mutubo ta sa year 2026. Amen? Dili lang ka satisfied kung unsay naa diha nimo karon sa year 2025. Mo nang ningon siya, stretch forth. Mo nang, hey, mga members, daghang kay tag-disciple nun. Salamat ko na ni testimony at ang last before na end ang Friday niya siya, nag-pray mi pastor nga maka-disciple, daghang kay tag-disciple nun. Daghang kay tag-follow up nun, daghang kay tag-Bible studyan. Di ni makaya og dapat kita, halos kita or mutabang ta. Amen? Mo nang stretch forth. Stop being satisfied with the basic Christian life. Make it your passion to grow spiritually. Mo na niya sa 2 Peter chapter 3 verse 18. But grow in grace and the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory both and forever. Amen. Dili pwede nga magpabili ng tang bata. Tanawa, asa na to gibutang ang mga bata dito sa likod. Kaya nga naman, dito sa likod sila, kaya kung diri na to sila ibutang, maka-distract man sila. Or makaano man sila. Dahil ang mga parents sa disad makapaminaw insakto. Pero, kinahanglan mo tubo ta. Unsa man na to pagtubo, pastor? Wa gilain, mubalik kita sa basic. Basa sa Bible. Honestly, kinsa ni basag Bible karong buntag be. Be. Honestly, busy kayo. Adi, aysa, unsaon na to pagbasa sa Bible nga wa man po'y Bible, kisay walay Bible. Isa kamot. Ana di mo yung mga Bible. Kisay walay Bible di. Kay mga tag og Bible niya. Oh, sige. Sige tag challenge, basag Bible niya di wala man pud Bible. Dili kita mo tubo kay nga naman. Kung dili ta mo basa sa Bible. Manang, reach forth unto those things which are before. Paul had a passion to know Christ. Manang tanawa guys sa verse 8. Yea, doubtless, and I count all things but loss for excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung, that I may win Christ. Dili ni mo mailhan si Jesus Christ, o dili ni mo mano ang Ginoo nato kung dili ka mo balik og basa sa Bible. Kung dili ka mo simba. Verse 10. That I may know Him and the power of His resurrection and the fellowship of His sufferings, being made conformable unto His death. Tanawang word, I may know Him. Kinaalan, mailhan na to si Jesus Christ. Kaya nga naman, wa tay laing aim as a Christian, Christ likeness. Nga mo pareho ta ni Jesus Christ. God wants us to reach out toward the goal He sets for us. Ask God what goals He has for your future. Unsa may goal niya diya? Lord, unsa may imong goal ako diri sa kalibutan sa future? Monang, for you it may be the goal of daily reading your Bible in the year to come. Monang, may pangita na pag-goal daw nga imong mubasag yung Bible for this year. Lisuda na kayo eh. Kaya nga naman, ang una natong gunitan mag-good cellphone usa ang Bible. Yung people. Mas dako tag time sa atong cellphone kaysa atong Bible.
Make it a goal. Read. Basa. Goal of attending the church every Sunday. Goal nimo dili lang mo basa sa Bible. Goal nimo nga mo appeal ka, mo tambong ka sa simbahan every Sunday. Kung wala lang ka tusluki diha og kanabi tawong sana dextrose diha, kung kaya lang sa imong lawas, naa diha lingkod ka diha. Appeal nimo sa Club 52. Kaya nga naman 52 Sundays man ang for the whole year. Ngayon ni mo, Lord, ang akong goal, nga dili ko mo absent every Sunday, na ako sa church. Club 52. Appeal ko na, Lord. Kaya nga naman, 52 Sundays man for the whole year, nga mo appeal ka, nga naa ka diya. Goal ni mo na. Mo nang, it may be the goal of completely conquering a sinful habit with God's help. Maybe naa kay mga sinful habits. Unsa man ang habits? Kana bitang naano nimo ba? Habit nimo nga abad siguro bisyo man ginano or unsa ba? Na kay mga sinful habits ba? Habit nimo mamakak. Asa man ang sukli sa ano? Wala na may sukli. Asa man ang ano? Wa ko kita. Ang mga batan, mga ano karon kay kusog kay mo. Unsa may mga sinful habits nimo? Or before ang corruption sa ano, naanay corruption sa balay daan. Kaya nga naman, patungan man daan ang atong project. Na ako'y bayro nun. Ang bayro nun, nagod nimo 100. Pila man na 200 o patong naka 100 daan. O nana, nagsugod ang corruption sa balay, dili lang diha sa ano. Sinful habits. Usa man na, maanad ka na habit gini mo. Kabantay ka ng tao nga bahog ilok, dili na siya makabalo nga baho na siya ilok. Kaya nga naman, naanad man siya nga baho ang iyang ilok. Di na siya makabalo. Ay, bahog gini ang ilok gini, no? Naano naman siya? Muna, kung na kay sinful habit, i-pray daw. Conquering a sinful habit with God's help, when yielded to God, no habit is unbreakable. Kung naanag ka, murag pastor, murag imposible man kay mawala ni, dili oy, mawala na siya oy. Ang uban sa inyo, habit ninyo, makakita kag gwapa, kinding dayon. Makakita o gwapo, or unsa ba? Perhaps your goal is to strive to bring family members to salvation through prayer and godly example. Nagpray ka nga ma-save ang imong loved ones. This year, wa na save imong loved one. Last year, pray ka this year 2026, Lord, ma-save ang akong loved ones. Unsaon mga pagka-save kinahanglan naa na ikaw ang mahimong godly example sa imuha. Nga madala na nimo. Not only that, to win more, or you may be fulfill your God-given role as a spouse, husbands to lead lovingly, wives to respect. Nga ikaw sa kasawa, mo respeto kasi mong bana, ikaw bana, mahalon nimo yung mga asawa. Usara giniimin. Ikaw bana, mahalon nimo yung mga asawa. Ikaw asawa, mahalo ni mo yung bana. Amen. Pastor, disuta higugmaon sa taong ano, pastor, sige lang. Ha? Press on. Perhaps your goal ought to be follow the Lord in water baptism. Maybe uban sa inyo dugay na diri niya wala gihapon na pabautismo. Ang unang lakang sa obedience ang pabautismo. Dili na labot sa tong kaluwasan na. Unang lakang sa pagsunod. Nga public ano nimo ba? Water baptism. Maybe this year. Perhaps your goal to participate in church ministry. Maybe gusto ka mo balik sa choir, gusto ka
mo balik og tudlo sa mga bata, dugay na kani undang balik daw. Salamat gahapon, daghan mi ni Solwining kuyog every Saturday. Dili na moingon ko nga kung wa kay buhaton, ari diri, tuyua. Solwining. Kuyog ta. Pastor, di man ko kabalo mo Solwining. Dili pa ka kabalo, sige lang. Kuyog sa kabalo dayon ang imo lang trabaho hatag lang sa trucks. Gawas yung busy gigay ka. O gano gid di ma. Children's ministry or you desire to have somebody nga ma-disciple nimo sa akong gingon, desire, pag desire daw unsay kinsay ma-disciple nimo. Stretch yourself out and set some spiritual goals for this year. Dili pwede nga wa kay buhaton sa ining simbana. Kung naa na magay kay gibuhat, ato pa daw ligunon or ato pang punan. Or ato mag-desire patag nga mohimo pag more. Mo nang desire truly to grow spiritually and to glory Christ. Last. Dali ora pastor eh. Last. Kay kung 12 na. Last. Number 1, let go of the past. Kalimtin mo ang sinangagi. Forgetting for these things which are behind. Number 2, stretch out the future. Kung unsay mga ano nimo, apil, plano. Number 3, last. Keep running toward the goal. Press on toward the goal. Unsa may goal na to, Pastor? Focus your eyes on the goal. Sa una, in ancient races, winners receive garland crown. Ang ila ra gyud kana yung dahon ra gyud, leaves, flowers, mo ra gyud. So na, pero mudagan gyapon sila or dire sa tuwa, tagaan ka. Si Jit bitaw, congratulations Jit, ni daog siya Iron Man, picture siya lipe kayo. Pagpunta na, Jit na yung premyo, wala pa lagi ya. Pero at least si daog. Dili aning kalibutan na. Yes, premyuhan kag pila, 10,000, modula kag basketball, magisi pa imong naong, maano pa ang impremyo ay ano ra, 8,000, bahinon pa ninyo. Diri naman na nga. But in age, Paul longed to receive God's prize. He was not striving to earn heaven. That is impossible. He's longing for the heavenly reward for Christian character and service. That's why he's not competing with others. Wala ta nagikumpetensya sa uban. Mao bitaw nang ayaw og tan-aw sa uban. Kaya nga naman, we are not competing for others. Iya-iya tagatubang sa Ginoo. Ayaw. Daog nga, sige siya tan-aw sa uban. Waoy! Si Michael Bolt, mudagan siya, focus na kayo. Huwag siya ningon nga, kaya ano man. Ayaw. And he's longing for the heavenly reward for Christian character service. He was not competing with others. Receiving a crown from the Lord and hearing his well done was Paul's passion. Ang ato rag yung focus sa goal nga ni kamatay na to, nga moingon ang Ginoo, well done, thou good and faithful servant. Pangutana, unsay gibuhat nimo sa Ginoo sa dihang giluwas kaniya? He had a single focus to press toward the mark. If you told a group of young people to run, kung ingno nimo nang ang grupo sa mga people nga mudagal na bisag asa, but the result would be confusion. They would run here and there with no purpose. But if you said, run that big tree and back, they would run with purpose. To run with purpose, we need a mark to run towards. Kinahanglan naa kay mo na ningon siya sa verse 14, I press toward the mark. Kinahanglan na ay purpose ang atong pagdagan. Nga ay purpose ang atong pagpangalagad sa Ginoo. Mo nang sa katong kita nga nangalagad sa Ginoo sugod, ayaw ka discourage.
Yes, ma-discourage ta usahay kay ano no kanang daghan kay ano. Sige lang. Ayaw ka discourage kay nga naman naay purpose ang Ginoo diha. Focus lang ka. Mo na siya ningon I press where the mo na yun press on. Earning a crown will not be for our glory, but so that the Lord will be glorified with our lives. Kung naa man gani kay ma-earn nga crown diri ning kalibutan na, diri ra gyud na kutob. Kana bitang mga medals, mga ano, malata ra to na. Pwede ra po nat na to na paliton sa puhay. Tagbay 5 ra na gisano. Pwede ra po ta magpahimo. Pero lahi gyud tong eternal rewards. Nga naara gyud ang gihatag ana sa imuha ra or sa atong mga Kristohano nga nangalagad diha. Manang run swiftly to win the prize. The prize was not the high calling of God in Christ Jesus. The race was the high calling of God. Manang ninyo siya, I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. The prize is crown of honor giving to the winner he longed to hear God's well done. Keep running swiftly toward the goal. We can to press toward the mark means to run swiftly toward the goal. Paspas nga dagad paingon sa tumong. Dili pwede nga mudagan tang way tumong. Kinahanglan naagi tay tumong. Monang Paul's goal was to receive God's prize. That prize was not earthly reward, but that of the high calling, the calling that comes from God above. Kana nga calling gikan na siya sa Ginoo. And he longed the race, the prize is crown of honor given to the winner. He longed to hear God's well done. Christian have a calling from God in Christ Jesus to live for God's honor and glory. Ang panawagan sa tuwa bitaw unsa man kinahanglan mo live ta diha sa God's honor and glory. Diha sa honor and glory sa Dios. Wa gilain jud. God assures us that He will reward us all who live for His glory. 1 Corinthians 15 verse 58. Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Dili kakawangan ang imong gihimo dining kalibutana. Labi na kung ang imong gihimo naay kalabutan diha sa Ginoo. Dili kakawangan mananudlo kag bata. Pastor, ako na lang ay your labor is not in vain in the Lord. Yes, choir members, your labor is not in vain in the Lord. Yes, kabalo ko, every Saturday, 2:00 sa hapon, init kayo dire. Pero niari mo every Saturday para maka-practice mo, para makakanta mo every Sunday. Your labor is not in vain in the Lord. Mga musicians, hey, your labor is not in vain in the Lord. Ang nakay gisulwining, kung nakay gibible studyhan, your labor is not in vain in the Lord. Ang imong hago, ang atong hago, dili na siya kakawangan diha sa Dios. First Corinthians chapter 3 verse 15. If any man's work abide which he hath built thereupon, he shall receive a reward. If any man's work abide which he hath built thereupon, he shall receive a reward. Nindot kayo, ang imong faithfulness diri sa ning kalibutan na, malipayon ka. Nigabot pag yun dito sa langit, mas malipayon ka. Press on. Kamong nagpadayon og pangalaga diha sa Ginoo, kamong naa diha sa padayon magsimba, padayon mo kay nga naman dili ang among pagpasimba niyo diri para ibalhin mo na mo sa among reliyon kundi para masabtan ninyo ang among nasabtan. Manong dalon man gyud mi every Sunday. Nganong dili man na pugso no?
Nga naman, gusto namo nga masabtan ninyo ang among nasabtan. Ang ilang nasabtan. Yes, kining kalibutan na lumalabay ram gutan gud. Ni guman ani man ta. Mas nindot yun ang nangandam tadaan sa atong eternal rewards dito sa langit. Naatay rewards dito sa langit. Mo nang padayon, press on sa year 2026. Ayaw ka discourage. Pastor, unsa na po kay mga problema at mga usagutan? Ayaw ka balaka. Kung kinsa ang Diyos nga nag-sustain sa imo sa year 2025, mao sa na ang Diyos nga mag-sustain sa tuwa sa year 2026. Kung naa man katay problema nga mga sugatan, dili man ta pwede nga walay problema. Ang musulbad sa mga problema na naatay Diyos. Naatay Ginoo. Trust in the Lord. Salig lang sa Diyos. Press on for God's honor and glory. Let go of the past. Kung unsa may what's keeping you down sa imong mga ayaw na to na. Stretch out to the future. But pasabot, kinahanglan naa kay himuon tabang sa ministry. The last, keep running toward the goal. Tanaw, dagan. I press toward the mark. Unsa may goal na to, maabot ta dito. Igabot dito sa langit, nga naa niya tayo reward dito sa langit. Your labor is not in vain in the Lord. Kanang imog yung dalon ang imong kauban sa simbahan, your labor is not in vain in the Lord. Tudloan imong basketball kamo, hindi pa mo kasabot progression sa Ginoo, ang gihaguan mo nilang Kuya JR ninyo, Kuya Jubin ninyo, nila Kuya Clyde ninyo. Kaya nga naman, ang gusto nila nga masabtan ninyo ang ilang nasabtan sa nga moabot sa dang panahon nga kamo na po'y manudlo sa mga people niya. Mo nang dili ta pwede nga muundang. Let's press on. Padayon ta sa year 2026. Ta pwede munda. Manindog ta, magampo ta. Sa piano, playing softly. Duko ang ulo. Tuyong yung mata. Ing na Lord. Dumi daw, unsa kamaayo ang Ginoo sa imong kinabuhi? What are the things nga imong pasalamatan sa Ginoo year 2025? Naghihimo sa Ginoo. Inuni mo, Lord, salamat kayo sa mga blessings nga gihatag sa mo. Dili ko takos nini, pero salamat, Lord. Busa sa year 2026, we will press on. Padayon mig pag mga lagad ya kanimo. Dugang, Lord, para kalambuan sa imong simbahan, para kalambuan sa imong gingharian, Lord. Nga daghan pagkalag nga modawat diya sa Ginoo, daghan pag dugang nga mosimba diri sa simbahan. Maybe you were not doing anything, wa kay gihimo sa year 2025. Maybe this is the time nga moingon ka, Lord, I will do something for you. Not only for me, kundi para sa akong future. Not for eternal rewards, kundi Lord, ako ning buhaton, Lord, kay imo kong gihimong anak, sa imong faithfulness diri nako. Why don't you come and said, Lord, I will press on. Bahalag na yung mga problema nga akong magyan sa year 2020, nagyan sa year 2025. But salamat, imo ming sustain. This year, 2026, mupadayon mig pangalagad na Ginoo. Why don't you come and said, Lord, thank you, and we will press on sa year 2026. Come on, and let's pray to God together as a church. Lord, padayon ko kanta sa choir, padayon ko gano sa Lord, padayon ko dala sa mga bisita, padayon ko pangalagad kanimo, Lord. Yes, ang kinabuhi lisod, wa mi kabalo. What will brings year to 2026, but we will press on. Why don't you come and said, Lord, I will press on. Thank you for what you've done sa year 2025. Padayon mi, Lord. Your labor is not in vain in the Lord.
In the Lord, we aim to do more para diha sa imong gingharian. In the Lord, I will be more faithful to you. More in pagbasa sa Bible, more faithful sa pag-ampo diha sa imong Lord. Ang goal namo Lord nga we will grow spiritually sa year 2026. We'll continue to support unsa may program ani nga simbahan. In spite sa mga problema nga namagyan. Kung wala ka Lord, wala sad mi mahimo. Thank you. So we should let go of our past and we should do something for your kingdom, Lord. Salamat sa mga members, Lord, nga nagduko silang ulo, nag-renew silang commitment. Padayon sila og kung unsa man nga ministry ang ilang giapilan ani nga church, padayon sila tudlo sa mga bata, padayon sila dalag mga bisita, padayon sila kanta sa choir, padayon sila disciple, padayon og soul winning, padayon Lord. Kung unsa man ang imong ipabuhat namo Lord. Nga we would be more eager to press on para sa kini nga tuig Lord. Yes, we don't know unsay naa sa unahan namo, pero ang amo lang isalig namo diha kanimo Lord. Because we know that you hold our future. Ikaw ang nagunit sa among ugma Lord. Ug kabalo sad mi ikaw ang Ginoo nga among gilagaran tinuod ug dili mupakya sa imong mga promises. Usa Lord tabangi matag usa. As we go back in our work sa Monday, sa ilang mga negosyo, tabangi sila. Sa ilang pamilya, tabangi sila. Tagay sila wisdom. Labin sa mga ginikanan, unsaon pagpapanuto ang mga anak. Salamat kay sa year 2025. Yes, grabe nga challenge, Lord. Daghag health nga mga niabot issues sa mo. Pero salamat kay Lord nga naa ka. Diyos na mo madulan. Busa tabangi, matag usa. Ayaw kalimti. Ang ilang mga commitment karon nga tuig. Before we start the year 2026, I pray i-bless nimo sila padayon. Panalangin ni sila more nga we will press on, we will continue Lord. Diha nimo Lord. Salamat kayo. Tinyo panalangin imong mga katawhan ayaw sila kalimti. Sa mga bisita sa tamo. Salamat nga niari sila. Sa pagpadayon namo karon kahaponon, ikaw ang padayon uban. Dalaygon kay ka sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Ayaw mo guli ha, dire ra ta. Check. Hello. Gaynon tanan sa pag balik og tindog, let us sing Rejoice in the Lord. First one, everybody sing. God never moves without purpose or plan when trying his servant and molding a man. Give thanks to the Lord, though your testing seems long. In darkness he giveth a song. Oh, rejoice in the Lord, he makes no mistake. He knoweth the end of each path that I take. For when I am tried and purified, I shall
shall come forth as gold. I could not see through the shadows ahead, so I looked at the cross of my Savior instead. I bowed to the will of the Master that day. Then peace came and tears fled away. Oh, rejoice in the Lord, He makes no mistake. He knoweth the end of each path that I take. For when I am tried and purified, I shall come forth as gold. Start our partnership to God. Gihimo na akong kapartner sa akong ginabuhi, ang Ginoo. Kapartner na ako siya sa akong pamilya, sa akong pag-eskwela, sa akong pagkiklambigit, sa gugma, sa akong trabaho, sa akong negosyo, sa akong balatian, sa tibuok ng akong kusog ug hangtod sa akong katigwangon. Ako nasayod nga tiluwala sa mga pagsulay nga moabot, ang Ginoo adunay giyaan nga maayo, mandigayaon ug maligon nga kaugmaon alang kanako. Mahimo na ako mapalampuson sa akong pag-eskwela nga dili mobiya sa bulaton sa Ginoo. Mahimo na akong makaaboton ng trabaho nga dili sa likway ang akong pagkakristohanon. Mahimo na akong mapalipayon nga dili masubo ang Ginoo. Mahimo na akong makaabot ang akong pangandoy nga dili mapalayo sa kabubuton sa Ginoo. Mahimo na akong mapapos eskwela ug trabaho nga dili mawad ang panahon sa Ginoo. Inubanan sa grasya sa Ginoo nga dili mapasagdan akong relasyon sa Ginoo. Joshua 1:8, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make the way prosperous, and then thou shalt have good success. I'm your Kuya Pastor saying, thank you for coming. Salamat kayo. Welcome sa year 2026.